Kahapon at sa mga nakalipas na araw, ang mga pagbasa natin ay pawang mga babala. Babala sa mga paparating na pagtatapos ng panahon. Kasama yung sakuna, kasama yung mga trahedya, at ngayon naman, muling nagbibigay ng babala ang ating Panginoon Kristo sa panahon na ito. At sinasabi niya, o kasama dito, yung kanyang mga warning na merong mga tandang darating bago maganap ang mga bagay na ito. Pero naganap din naman, nung panahon na yun, talaga namang nasira yung templo ng mga Hudyo. Pero siguro, mas masaklap sa pagkasira ng templo ng mga Hudyo ay yung hindi nila nakita, hindi nila nabasa yung tanda ng Mesiyas. Hindi nila naramdaman na nasa gitna na pala nila ang Mesiyas na matagal na nilang hinahanap. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pong Jesus Nazareno. At kung maaalala natin sa ibang bahagi ng kasulatan, sinabi din ng ating Panginoon na kawawa ang Jerusalem dahil hindi niya nare-realize o hindi niya alam kung sino ang dumating sa kanya. Mga kapatid, ang tanda, pag sinabi nating tanda, ito ay bagay na nagtuturo sa mas malalim na katotohanan. At sa ating buhay, bilang tao, marami sa atin humihingi ng tanda, humihingi ng sign, humihingi ng senyales sa Diyos. Kapag ka merong hinihiling, Lord, give me a sign. Kapag ka gusto nang sagutin yung nanliligaw, Lord, give me a sign kung siya na ba talaga. Pag merong desisyon, Lord, give me a sign. Pero madalas, yung mga tanda na binibigay sa atin ng Diyos ay yung mga bagay na nami-miss out natin. Parang yung mga Hudyo nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabila ng mga maraming milagro, sa kabila ng maraming mga tanda, mga pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoon, ng ating pong Jesus Nazareno sa kanila, hindi pa rin nila nakita iyon bilang tanda mula sa Diyos. Hindi nila nakita na tanda iyon na dumating na ang kanilang tagapagligtas. Ang masakit doon, yung iba sa kanila, na-realize lang na dumating na nga ang tagapagligtas nung natapos na ang lahat na nangyari. Nung namatay na ang Panginoon, nung nasira na ang lahat. Minsan sa buhay natin, parang nangyayari ito sa atin. Marami sa atin hinihintay pang magkagulo-gulo muna bago lumapit sa Panginoon. Marami sa atin hinihintay na magkaroon muna ng trahedya sa buhay bago lumapit sa Panginoon. Marami sa atin kailan ba lumalapit sa Diyos? Kailan ba lumalapit sa Panginoon? Minsan, di ba, kapag meron ng nagkasakit. Minsan kapag meron ng mahigpit na pangangailangan. Minsan kapag hindi na alam kung ano ang gagawin. Minsan sa buhay natin, ang nagiging tanda para lumapit tayo sa Panginoon ay yung mismong trahedya na nararanasan natin sa buhay. Nakakalungkot dahil hindi naman talaga dapat ganun. Dahil sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, sa bawat pagising natin sa umaga, and in fact, sa bawat paghinga natin, ito ay tanda na nagmumula sa Diyos. Tanda na nananatili at kasama natin ang Diyos. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng answered prayer. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng trahedya sa buhay bago tayo lumapit sa Panginoon. Araw-araw na ginawa ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ma-realize na totoo, nariyan siya. Na totoo, nandyan siya.
na totoo, kapiling natin siya. Dahil kung hindi natin marirealize ngayon at sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay, kailan pa? Baka dumating yung panahon, huli na ang lahat. Mga kapatid, hindi lang babala yung binibigay sa atin ng ating Panginoon ngayong araw sa ating pagbasa. Binibigyan niya din tayo ng paalala, pero higit sa lahat, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Kung hindi man na-realize ng mga Hudyo na nasa gitna na nila ang Mesiyas, ngayon sinasabi sa atin, pinadarama sa atin, pinapaalala sa atin, araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, kasama natin ang Panginoon, kasama natin ang ating Poong Jesus Nazareno. And therefore, araw-araw at bawat sandali ng ating buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon na magpakabuti, magpakabanal, at mas lalong lumapit sa ating Panginoon, mas lalong mapalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Amen.